Kung mapapansin nyo sa aking kanan, magalit talaga sila. Magalit talaga sila sa'yo. Taka ng movement yan, ang baho ang puto. Makalabas ka na. Out! Hurt people. Sa isang babae pa nga lang dito, slave ka na eh, no? Pwede kang favored ni God, but at the same time, pinapaborang ka rin ng Diyos. Ano ba yan? Di ba nakikinig? Dasal naman ako, nagsimba naman ako. Insulto kay God yun. You're safe. Alright. Welcome to the airplane. Welcome to the airplane. Here's our food for the day. And what is up? Hey! Yes, everybody. Welcome back Shit. sa Leave the Kids Alone Kanto Thought Series episode 13. Ang tagal namin na wala. Palagyan ng auto-tune na. Sir. Yes. Ano tayo Mga tagal na? 3 weeks. 3 weeks. Pasensya na po sa mga nanonood at nag-aabang. No? Medyo game busy talaga this past few weeks. And bukod pa doon, nagpaplano din kami ng mga bagay-bagay na din natin i-improve dito sa ating podcast. Pero hindi lang yon, sa mismong movement ng Leave the Kids Alone. So, hopefully, parte kayo ng kasama kayo mga na-excite at naglo-look forward doon sa ngayon. True. Pero kung mapapansin nyo sa aking kanan, merong bakanting upuan. Para pag nangalay ako, dito ako po. Pero hindi. Gusto naming linawin lang din kasi ang movement natin is not really just about the two of us. Kung mapapansin nyo, lahat ng sinasabi natin ay hindi lang rin about men empowerment. Lahat eh. It affects women, children, and yung scope ng society mismo, di ba? Hopefully nagigets nyo yun kahit minsan pa kalokohan yung mga sinasabi namin. Tsaka, para message kay nanay. Sorry, babawasan ko na yung pagmumura. Yan. Nay. Message sent, message received. Yan. Hindi ko alam yung CC. Ano yung sabihin ni nanay? Laging, ang pogi ng CC ni Gino. Ano yung CC? CC? Oo, sa comment niya. Hindi ko rin alam, tol. Copy. Baka mga term ng mga 1910-20s ko na 1920s. Shout out sa'yo, nanay. Comment ka na lang. Ano yung sabihin ng CC? Shit. Pero anyway, bago natin simulan ng tuluyan itong session na to. So, since ang movement natin is gusto natin lumaki, kaya meron tayo isang upuan dito na nakabakante kasi sasamahan tayo ng isang bagong membro ng movement at isa rin nating matalik na kaibigan. Let's go, Leonard! Take a seat. Welcome sa aming guest. Guest, di ba? Guest and hopefully initiation niya total eh. Pumayag na ba ako? Yun lang Nard. Hindi pa pala. Meron pa pala mga ganun. Masyado lang masikip yung kwarto ko. Hazing, tol. Hazing muna. Sana walang palo yan, tol. Tol, sa aking kanan, magpakilala ka. Suntukan! Newcomers dito sa movement ng Leave the Kids Alone. Yeah. No. Ang pinaka-purpose naman dito yung movement nila is to bring out the good, kung paano dapat yung, in a way, yung scripture ni God. Siyempre. Yan ang center natin, siyempre. Kung ano yung, yun yung pinaka-center naman talaga ng pinaka-movement, di ba? Totoo naman. So, sabi nga nila, initiation ng pagsali dito. Pero, syempre, andun ako sa commitment na sumali para sa kanila. Amen. Amen. So, sa maikling background lang, si Leonard, matagal na namin siyang kaibigan din. And sadly, yes. Ever since naman, lahat, pati yung mga, marami kami, pero lahat yan is iisang namin hopefully, makakasama namin yung iba. Sana, tol. At saka syempre, kayo, kumbaga ang movement nga, sabi ko nga, hindi naman nakafocus sa amin dalawa lang eh. Kaya nga siya movement kasi gusto natin bumuo ng community na kaya nating panindigan natin paglaban yung katotohanan and yung katotohanan ni Christ yon.
Pero hindi, alam mo yun, hindi tayo magtutunog sobrang religious. Yes. Hindi tayo magtutunog sobrang hypocrite na parang pointing sins or parang holier than thou towards ibang people. Pero kumbaga, try nating hanapin yung katotohanan gamit yung scripture and without condemning others, pero sending the message out. Hindi, kumbaga, Tama ba, Gi? para sa akin, itong movement na to, hindi siya parang religiously na Yes. traditional na kailangan mo maging ganito, kailangan mo maging ganon. Hindi, mag-a-align lang tayo para sa scriptures. Alam mo yun? Align lang natin yung sarili natin. Di ba kung tama ba? Ito ba yung... Kumbaga, ayaw naming magtunog na parang mga pastor kami, Oh, pare, hindi. di ba? Pero ang point kasi is yun ang gusto namin maging core eh. Si Jesus Christ ang gusto namin core. Diba? Yung values, moral values, yung virtues niya. Yun yung gusto naming maging core nung movement. Kasi so far, yun pa lang yung nakikita namin na dito ito tama lahat eh. Wala kang makikita ng baluktot eh kasi Tama. lahat aligned eh. Diba? Connected, aligned. So, hindi naman namin sinasabi rin na expert na kami sa scripture. Yun pa rin, isa pa rin bagay na inaano namin. At the same Next time, door. tol, yung alam mong masasaktan sila, pero sa katotohanan. Nagaling sa salita ni Jesus. Totoo. Diba? Kasi Kasi kung gusto nating i-damage sila with sa salita natin, hindi tama yun. With ill intention, no, with hate. Diba? Dapat in will ni God, kung ano yung ilalabas natin, yun yung binabrought up ni God para sa atin. Tol. Kaso, tol, ayun yung kinakagalit ng mga bata ngayon. The truth hurts eh. Pag nakakarinig sila ng Kailangan, katotohanan, tol. Kailangan di ba, saktan lalo sila? Yun ang kailangan natin. Pag hindi pasok sa ibigay natin sa kanila. pag hindi pasok sa feelings. Anyway, hopefully, no, from this day on, tatlo na kami na makikita nyo regularly. Hopefully, na maging committed si Leonard doon. And masaya kami na nadagdagan kami. Hirap lang kasi syempre. Nasikip lang ang studio namin dito, konti ng gamit. So, pero, grateful kami sa lahat ng meron at minamaximize namin kung anong meron. So, 3 joints para kay Christ. oh, yes. Bugoy na nek-nek. Kasi malaki leg niya eh. Bugoy na nek-nek. Hindi. Anyway, Alam mo yung sinabi ni Bugoy lagi, tol, di ba? Nandito lang ako. Kasi Hindi. may mission ako, ganun ba? May mission lagi si Bugoy. may mission sa lahat ng kanta niya. Oo. Hindi siya napapagod. Pero medyo center din siya konti kay Christ. Di lang niya minsan na siguro sasabi. hindi niya napapansin. Hindi siya nagbabasa kasi. Okay, Pero tiyatry niya i-align yung sarili niya. Pero bakit nga ganun? Yung ticket niya wala pang beer. Wala pa kasamang beer. Ang mahal ng beer. Ang mahal ng Ang ticket mahal ng niya. ticket, walang beer. Diba? Tas Tangina walang mo, beer. Bugoy! Ay, sorry, Nay. Hindi. Ang gusto ko yung open na topic ngayon for today. Yan. Go, tol. Hindi nga, yung maganda yung sinabi ni Leonard sa intro niya na parang doon naman talaga lang galing lahat sa scripture. Alam ko nabanggit na rin natin sa ibang episode, pero gusto ko i-open up yung manifestation na parang kapag sinabi mo isang bagay, tas sa universe, pag meditate ka, di ba? Na parang pag inisip mo to mangyayari to, manifestation and shit. Feeling ko, manifestation hindi siya align sa scripture. Parang iba yung term, hindi ba yung term, no? Saan sila humihiling? Oo, di ba yun? Diba? Nakakatakot yun. Di ba yun yung parang faith? Faith kanino? Tol? Ayun nga, yung tanong Diba? eh. Hindi, dapat kumbaga kung halimbawa, Gets. yung pinanggalingan niya, Oo. yung manifestation kasi is ano rin yan parang claiming, diba? At parang unwavering belief din maniniwala ka without any doubt na mangyayari to sa akin or magkakaroon ako ng ganito. Oo. Ganun, di ba yun yung faith? Ganun din yung faith di ba? Dapat unwavering Without belief. questioning, tol. Oo, di ba? Di ba? Hindi mo kailangan ng proof o kahit anong evidence basta naniniwala. Hindi mo kailangan ng approval. Basta kung ano yung paniniwala mo. Pero kanino nga, tama nga yung question ni Leonard na kanino tayo humihingi nun? Yung Kayo natin manifestation minamanifest. mo, no? Yun parang napaka-scary naman nun kung kay universe, di ba? Sobrang laki nun. Baka iba pa makarinig nun. Feeling ko doon nga nagiging, nagiging confusing o parang magiging troublesome siya kasi pwede kang nagmamanifest
Pwedeng si Christ, pwedeng si God, or pwede rin Okay. si Satanas. Tol. Pwede rin yun. Kasi wala, dun sa manifestation mo, self-gain lang yun eh. Diba? Oo. Yung mga minamanifest mo, yung gusto mo eh. So, regardless kung pasok sa moral values or sa virtues, basta kailangan, gusto ko ito mangyayari sa akin, magkakaroon ko ng ganito or magiging ganito ako. Oo. Diba? So, hindi natin alam kung nasa left or sa right ka hihingi talaga na. Or left and right. Si demonyo pala, no? Pwede, diba? Kasi, Fucking kumbaga, kapag andun ka sa panahon na binebless ka, Oo. pwede kang favored ni God, but at the same time, pinapaboran ka rin ng Tapos, demonyo. tol, alam mo yung nagmamanifest ka ng ganyan, tapos at the same time, gusto mong i-manifest din sa ibang tao. Oo. Yun ang nakakatakot din, tol. Paano? Bigyan ng example Diba, nga. manifest ako na something na gusto kong mangyari to kay ganito. Gusto ko maging good health siya. Kanino, tol? Yun nga yun eh. Kanino ka humihiling Akala ng ko manifestation? mabuti naman. Kala ko parang kapitbahay. Tangina niya, Pero tapos siya tapo ng basura dito. Sarang mamatay na siya. Parang ganun. Hindi Hindi mo nga, tol, manifestation din yun? O manifestation pa rin yun. Pero kung sasabihin mo nga, kahit nagsasabi ka ng gusto mong magkaroon siya ng good health, kanino ka nga humihiling noon? Sa bagay. Diba? Pero siguro kung maganda, tol, Mahirap pa rin tol, di ba? Para sa akin, kung i-align natin sa scripture yung paghiling or parang feeling ko kasi pag ganon, ako naman take ko lang, parang kung mga ganong bagay, hindi ko na siya tatawagin manifestation. Prayer na yun, tol eh. prayer, sige. Tol. Di ba? Oo. Prayer na siya na parang... Pero kanino ang tanong, no? Hindi, kapag nagpe-pray ka, syempre may pagdadasalan ka. Oo, tama. Si Buddha man yun, o si Shiva man yun, o si... Hindi na nga tayo align doon. Oo, sa part na yun yun. nga. Tama, Pero may pagdadasalan ka. Kumbaga, may hinihilingan kang ano, di ba? Parang Okay. So, doon prayer na pumasok, siya, oo. yung sinasabi mo, doon pumapasok yung kung papasok ba kay Jesus Christ yun? Or Oh, evil? kasi ang Or tingin Satan? ko, ang pagkakaintindi ko pag nagma-manifest ka, tol, walang iba doon, sarili mo lang yun at yung universe lang. Di ba nung Alam mo nag-manifest ka rin? Nag-try ka rin nun? Oo, tol. Meditation and shit. Kasi ang meditation, Oo. tol, wala kang pinaniniwalaan doon eh, kundi ano eh. Oo. Ang goal mo doon is inner peace eh. Inner peace, clarity, tapos empty your mind. Yun lang lagi pag nag-meditate ka, di ba? Kumbaga, ano ko lang, focus pag merong pumapasok sa isip mo, balik ka sa breathing. Wala kang iba. Hindi ka nga, kasi nga ako dati, ang ginagawa ko pag nag-meditate ako, nagpe-pray ako eh. Hindi pala ganun yung Okay. So, parang way ng mga ano talaga, ng mga monk. Pag sila talagang emptiness lang. Meaning nun, nung times na yun, hinahanap mo yung enlightenment. Parang, somewhat, Diba? gano'n. Somewhat. oo. Hindi si Christ ang hinahanap ko noon, tol eh. Oh, pero hindi si Enlightenment Christ. na. Pero hindi si Enlightenment Jesus Christ. sa sarili mo. Oo, parang ganon. Parang ano pa rin. Me, ganon pa rin, parang ganon. Ako. Ego, no? Oo. Parang, kung isipin mo nga mabuti, parang playing God ganon eh, di ba? Isa. Parang ano, no? Pwede. Di ba? Oo. Parang playing God ganon kasi parang, ako ang gagawa nito. Ako Wala ka na sa makakapag to. humility Kailangan nun eh. lang Diba? sabihin yung pagiging ko. humble mo, True, nasa true. na yun. Wala na. Kailangan lang i-shout ko siya, di ba? Iisipin ko siya at ipalabasin ko siya sa salita or sa actions ko at magre-reflect siya at mangyayari siya sa akin. Di ba? Parang in some way, pwede mo siya i-consider as playing Para sa God. akin, tinatry mo i-fix siya ng sarili mo. Yes, sir. Parang Di ba? Ayun kasi yung parang So, number one ego eh. ito na nga yun. Kung Ayos yung magiging sarili ko. scripture siya, kung ibabase mo siya sa scripture, pata demonic yun, tol. True. Tama ba? Di ba, tol? Kasi hindi ka kay Christ humihingi ng ano eh, ng mga bagay eh, di ba? Di ba? So, demonic nga. Gago, no? Paano pag tunga ka sa demonyo, nagbigay sa'yo ng kung ano-ano? Bibigyan ka naman talaga nun. Yun eh. Tol. Talagang Ako bibigyan lang ka tol, nun. sa totoo, may gusto ko i-open pero syempre, sa ibang episode natin buksan para mas realistic yung... Pabitin gay, no? King ina mo eh. Hindi tol, kasi kung bubuksan ko ngayon to dito. Gago ka correlated naman eh. Hindi, Sabagay. ano yun, hindi, per personal na yun eh. Magkakaroon tayo ng ganun ano eh. Sige, sa next episode, si Leonard lang mag-isa dito. Mag-open up siya sa inyo lahat. Sumali ka na sa LTGA, tapos inalis mo pa kami. Hindi nga. I mean, personal experience tol. Puta, ina mo. Personal experience Okay. yung ilalabas ko. Hindi, sa bagay. hindi lang for now kasi mahirap yung... Gets naman, gets naman. Kala ko gusto ni Leonard, siya munang, isa siyang episode na siya lang yung ano talaga salita eh. Tangin mo, gines, tapos inalis yung host. Gay, pag-gamit ang studio. Yes, tapos inalis yung... Bobo. Pero, yun nga, kumbaga, ang pagkakaintindi ko rin kasi ngayon, if it's not in scripture, Hindi eh di yun. ka align, no, di ba? It's Hindi either ka align. demonic o... Oh, hindi ka nga talaga align.
Alam mo sabi ni Pastor Johnny talaga, I mean sa pag-manifestation or for prayer pala. Palang pray ka, hingin mo lang, tapos isipin mo. Let it go na. Hindi, isipin mo na tanggap mo na. Totoo eh. Di ba? Hindi kasi Yung, alam mo, isipin mo na nangyari na agad, di ba? Kasi, Kumbaga hindi sabi mo nga agad- niya, no, magpasalamat ka na kasi andyan, ano mo na andyan na siya sa'yo, nigay na. kasi nag-pray naman talaga tayo is for rest eh. Oo. Di ba rest naman Dapat. talaga? Yun dapat yung tama. Oo, di ba? Kasi nga, I mean, kung sasabihin mo na gano'n, tol, hindi lahat gano'n eh. Kumbaga, Sabagay, kahit tayo, sabagay. ang mag-pray din tayo dati is, Lord, bigyan mo ako ng ganito. Mm. Lord, gusto ko ng ganito, kailangan ko ng ganito. Tulungan mo ako sa ganito, palaging gano'n eh, di ba? Kaya tayo mag-pray dati. Tapos pag hindi nabigay, ano ba yan? Hindi ka ba nakikinig? Nagdasal naman ako, nagsimba naman ako. Oo, di ba? Sabi mo, tulungan mo ako. Traditional Ganyan. shit, Oo. no? Tain. Laging hingi ka na parang nagiging transactional. Na pag binigay, thank you. Pag hindi binigay, Sus, ayoko na nga. baka pala eh. Tingin ko, isa yun, yung pinag-uusapan natin to, isa rin yun sa part ng movement kasi. Kumbaga, Totoo. kailangan natin i-guide sila na yung mga sinasabi na natin, for example, yung experience na yan, na dati, ganoon tayo humiling. At the same time, walang nagiging guide yung mga kabataan ngayon na ganun ng prayers pa rin. Totoo. At saka higit pa doon, Nart, hindi lang para i-guide natin sila base sa mga alam lang natin kasi there's just so much na na alam natin at na-experience natin. So para mag-guide din tayo ng mga mas magagaling at mas talagang aral sa scripture, yung nakakaunawa, nakakaintindi. So yun eh. Kumbaga, two-way, di ba? Communication eh. So, give and take tayo. Sana ganun, mangyari soon na magkaroon ng ganun. I mean, mga tol, na-ask ko lang kayo. Paano nyo nalalaman minsan, since nandito na tayo sa gantong stage natin sa ngayon, na mayroon na tayong konting wisdom from the verses and all scriptures. Paano nyo nalalaman minsan na sa everyday na buhay natin, paano nyo nalalaman, ay wala na pala ako sa alignment? O may ganun ba kayong self-check na, ay wala na ako sa alignment today, may nagawa ako, ganun. Pero syempre, hindi mo pwedeng akuhin yung kasalanan mo kasi flesh naman lang talaga tayo, di ba? Pero paano nyo na-identify tsaka nababalik yung sarili nyo sa alignment? Sobrang hirap yun. Mahirap. Mahirap, no? Mahirap yun, tol. Kasi kung para sa akin, tol, sinabi ko naman sa inyo, di ba? Oo. Malayo pa ako sa repentance, tol. Alam ko na yung sin ko, andyan pa rin. Okay. Pero at the same time, para maging align ako kay God, kay Jesus Christ, yung conviction ko pa lang, bago ko gawin, di ba? Ipag-pray ko na agad. May iikot na Maganda agad yun. Kukontrahin ko na agad, di ba, tol? Oo. Actually, tingin ko yun yung tama doon eh. Yun eh, tol, di ba? Pag pinasok pa lang sa'yo ng demonyo sa isip mo, Tapos Dasal diretso ka mo na. agad, Oo. no? Diretso mo lang Pero syempre, agad, no? hindi ko maiwasan yun na may papasok pa rin. naman. Kasi nandun na, tol eh. Sabi nga, di ba, ang thoughts natin is something na hindi natin kayang kontrolin. So, hindi lahat ng thoughts mo sa'yo. So, kumbaga, con man, di ba? Parang, pwede kanyang lokohin pala. Lagi madalas kanyang lolokohin na maniwala ka na ito yung tama, di ba? Ito yung naisip mo, tama yan. Sabi mo nga, tol, yung si Satan, doggy na leash lang yan, tol. Oo. Gusto Oo, mo ganda. tol. Sige, Oo. i-ano mo yan, i-deceive mo yung taong yan, tol, di ba? Yun din kasi yung pagkakaintindi ko doon, dahil din kay Pastor Johnny na sa paliwanag niya. And may scriptural basis naman yun. Although hindi ko lang, siyempre, pastor yun, hindi ko naman kayang Oo, tol. i-discuss yun ng ganong kalinaw at ganong kagaling. Pero sabi niya, hindi mo pwedeng tratuhin si Satanas Na parang equal kay ano. na all-powerful na parang equal kay God. Insulto kay God yun. Putya, creation lang rin niya yan, men. Eh. Kaya, oo. So parang pwede, tignan mo siya as parang dog na leash. Oo. Niga, na rabid dog na leash na tool Oo. na ginagamit lang rin ni God to... Feeling ko, dun din kasi natetest yung free will eh. And dun din niya nagigain yung true love Oo. na inaasam niya sa bawat isa sa atin. eh. Kasi kung ang love is forced, hindi na love yun eh, di ba? Kumbaga parang slavery na yun.
Ewan ko, nakalimutan ko ang pangalan ng king na yun sa Jerusalem. Yung leper king. Yung may iron face mask. Kasi nag-iron siya kasi may leprosy siya. Di ba, Christian siya? Israel King? Hindi siya eh. Knights of the Templar siya eh. Roman siya? Roman ba Knights of the Templar? Parang mga British yun, di ba? Mga British panahon ba yun? yun. Oo. Oo. Tapos, ang nangyari doon, kalaban nila yung Muslim. Kasi yung Muslim, gusto nila i-invade yung Jerusalem. Parang ganun. Gusto nila i-win back. Tapos, ang comment ng Muslim, bakit daw ganun yung mga Christian? Fearless. Parang handa na sila mamatay. Parang ganun. Tapos, napag-connect ko, talaga kapag align ka sa scriptures, wala kang kinakatakutan. Parang kaya mo i-let go lahat ng bagay na sa sarili natin. Diba? Yun yung pinag-uusapan natin kagabi, Tol, na pagdating sa Christian, ang death is a celebration. Oo. Kasi mamimit mo yung creator mo, yun na yun. Kaya nga nung panahon ng mga Templars, Tol, putya, talagang sugod sila sa battle kasi alam ko, pinaglalaban ko yung Panginoon ko, yung creator ko eh. So kung mamatay man ako dito, yun ang pinaka-greatest reward na pwede kong ma-receive. Death. Yun ang paniniwala nila doon. May pagkakahawig siya sa Vikings, di ba? Yung Death in Valhalla. Di ba? Parang ganun. Pwede, oo. Oo, tama. Pwede, Tama. tama. Tsaka, siguro di ba sabi rin nila, fearless din daw ang mga Muslim? Kasi may promise si Allah na 36 virgins ang puta pag namatay ka. Gago, diba? Talaga, di ba? Takot Sabi sa ko, kanya. dati parang, Muslim na rin ako. 36 virgins Gusto mo ka? yun? Di mo kaya yun, men. Tayo natuturo ako pa kayo, 36. Okay na ako sa dalawa, la. Dalawa lang. La. Dalawang virgins lang, okay na ako. La lang. Taka nag-inenging mo siya namin. La. Tulang ako sa ayos na. Pero nga, hindi, kunyari, Muslim kayo, tol. Alo Akbar, tol. Oh, okay. Tapos, maniniwala ka din sa 36 virgins pag namatay kayo para kay Allah? Kasi kung may flesh pa Flesh rin yun, pagkatapos ng pagkamatay mo. Ang ina, flesh ka boy ka pa rin. Wala nang sense yun. Last full, ay, di na pala, no? Wala ka na rin. Saan? Wala ka na eh. Wala ka ethics kaya, tol. Wala ka na, tol. Wala ka ng thoughts, wala ka ng heart. Saan manggagaling yung... Anong gagawin mo sa 36 virgins? Pera mo. High five. Go girl, 36. Dami nyo Go girl, slay! Kasi yung pangako Tangina mo. di ba yung pangako eternal pa lang, sobrang sarap na sa pakaramdam nun eh. Oo, Tas, di ba? gusto mo may ganun ka pa? 36 virgins, tapos lahat emotional. Oh, di ba? Tapos tangina pag galit, pag gutom. Anong gagawin? Paano mo yun? Paano magagawa yun, no? Kaya nga parang... Tangina. I mean, wala akong alam sa Quran, wala rin ako alam sa Islam. Pero... Hindi joke yun, di ba, ni yung may puppet, yung buto, yung terrorista, the dead terrorist, sabi daw niya, what the fuck are you the 36 virgins? Eh, matataba sa harap. Gago muta. Kumbaga parang minsan pag ganun, minsan may isip mo, hindi naman, syempre matatalino yung mga yan eh. Pero parang minsan, paano mag-make sense yun? Kaya nga. Kumbaga, di ba paradise din ang promise sa kanila, tol? Tol. So sa paradise nila, Paano yun, tol? Yung mga nag-suicide bomb, kasi ang promise sa kanila, yun nga, yung paradise nila, may Paradise. 36 virgins sila. Tapos handa sila mamatay para doon. hindi, paano nga pagdating doon, wala ka ng feelings eh. Kaya nga. Wala ka ng flesh. Ang gagawin mo sa 36 virgin na yon. Tangina. Alam mo, pagbigyan ka ni God doon na, sige, magparami ka pa lahi doon. Oo, di ba? Depende Parang, mangyayari Kaya yun, nga tol. Sa isang babae pa nga lang dito, slave ka na eh, no? Yes, sir. Yan. napahog yung tropa doon. Mali yata. Siya pa nagbukas nun, ha? Slave ka na eh. tayo. Hindi nga ba? Pero isip ko, yung mga, kunyari, yung sa 9/11, yung mga nagpakamatay, kasi ayun daw yung promise sa kanila eh. Kaya, di ba? Kaya sila nagpakamatay, suicide plane eh. 36 virgins eh. Ganon sila kalibog, tol. Ganon kalibog yung mga nandun. Yun ba? Yun agad yung gusto nila mangyari, Kaya nga. diba? And then kasi parang Last, sa mga naririnig ko dyan na mga istorya, syempre, huwag nyo kay quote kasi mahirap Oo naman, eh. tol. Wala rin naman tayo akong alam idea talaga idea sa kanila eh. Pero sa mga napapanood ko lang, halimbawa, sa social media na yun yung pinaka-main, di ba? Na mismo si Muhammad, tol eh. Di ba? Parang pakasal siya sa 6 years old. Eh, yung pinaka-fucked up. And then yung batang 6 years old, pating na 9 years old, binuntis niya na. Oh, shit. Kasi ang paniniwala nila is parang, sa mga debate lang na napapanood ko po,
So, pag Christian or hindi Muslim yung kadebate, so yun lagi yung i-bring up nila, ibabato nila yun, yung kay Muhammad na ang propeta nyo is pito. Pedophilia. Oo, yan. So, yun ang number 1 nilang panlaban na ganun si Muhammad. Ang may narinig ko kasing sagot ng isang Muslim, kasi ang panlaban nung, kung Kristiyano yun is, so, naniniwala ka na masama ang yung Epstein, na nangyari sa Epstein, Island, Epstein Files, lahat ng yon. Masama yung ano. Tapos binato yung argument na yon, tol, tungkol dun sa kay Prophet Muhammad. Sabi niya sa kanila daw kasi pag may regla na okay na. Tang inang yan. So siguro yung batang yon, hindi ko po alam ha. Pero nung 9 years old siya siguro, nag-menstruate na siya. And then, Maaga naman talaga. Pero sa totoo lang, hindi natin alam yung law nung panahon na yun, di ba? Oo Kung ano yung law na yun. Kaya hindi ko rin yan. Pero kumbaga sa usapan na yun kasi, sobrang sensitive lang, tol, na bata yun, tol eh. Oh. Diba? At the age na ganun, tol. Shit. Paano Diba? yung magulang pa lang, tol eh. Ano na iisipin nun eh. Although Hindi, siguro, tsaka nung panahon parang- nila, yun na yung Baka binigyan ng tradition. 7 kambing. ang sa akin lang, Dowry, dowry, sa akin lang din tol, hindi ko makita yung sense kasi parang pagdating kung yun ang sitwasyon, regardless sabihin kahit sinabi mo na hindi natin alam kung paano ang culture, ganyan, kung paano ang ways nila ng mga panahon na yun. Regardless kasi parang performance na lang yun eh. Ikaw ba o kayong dalawa ba? Ma-arouse ba kayo sa ganung klaseng edad? What the fuck? Ba fucked up ng mind mo, Yun, bro. yun yung point ko, tol. So walang love doon, walang Wala, tol. ano doon, 'di ba? Kumbaga, Ay, hirap, tol. Lust talaga pure siya, lust no? na, pure lust yun or pure performance na Para ang predator. men, akong pinakamatigas dito, bigyan nyo sa akin yung pinakasariwa yung bata o ano, kung ano man. Parang gano'n. Biligyan siya ng 7 kambing. Di ba yung lagi yung kapalit mo? Bakit kaya big deal sa kanila yung kambing, no? Putang ina. Sinasambing ba nila yun, tol? Paano pang naligaw ka ngayon, bigyan mo lang Hindi kambing. nila sabi, kinocurry nila yun doon. Good! Paano? Good! Tumiyak ko. Hindi, paano ka ngayon, no? Pag ganun, pamanliligaw ka, bigyan mo na lang ng kambing. Matuwa kaya yun. Hindi, tol. Kahit naman panahon ng Israel, tol, iba ang goat, ang lamb pala. Oh, Alam ba talaga? lamb, tol, hindi goat. May goat Hindi ba goat. doon? Wala atang goat doon sa panahon nila. Ang goat, wala siya, ano ang goat sa kanila, tol? Ano Masama? yan? Trash yan, tol. Oo nga, di ba? Parang unclean, ano yan eh. Gago sila, Ayaw. kawawa naman yung goat. Kaya nga pag binasa mo yung mga Genesis, Exodus, tol, binubukod yung goat sa sheep, tol. Gago siya. Sheep importante, tsaka lamb. Yung goat, meh. Wala na. Meh. Kawawa yung goat. Pero, ayun nga, pag dating din sa alignment. So, yung sa pagiging good and evil, pag sasalita natin ng ganito, yung mabalik tayo kay Leonard ulit, yung sa sinabi niya na, yung about giving advice din, or yung mga gantong movement natin. Gusto ko lang ipasok din yung hurt people, tol. Yeah. No? Naniniwala ba kayo doon sa hurt people? Hurt You hurt people. people. Di ba? Makes a lot of sense, tol. Maming naka-encounter na kayo ng ganun. Na mga ganun naman, tao tol. na Oo naman. hurt siya, tapos kaya mo Unconsciously. i-save, di ba? Tapos, in the end, ikaw yung hurt niya. Oh. Di ba? Napaka-fucked up nun. Kaya ako sabing may sense or there's a lot of sense in that statement, tol. Kasi kung ang isang tao is full of pain and anguish, alam mo yon, darkness sa puso, sadness, ano ang kaya niyang i-reflect, tol? Ano ang kaya niya? Ano ang fruit niya? Ano ang kaya niyang i-manifest or ano ang kaya niyang I-bear yung Oh. fruit. Tama naman yung sabi mong i-bear yung fruit, di ba? Parang, anong product ang kaya niyang ilabas? Diba? Kung ikaw ba tawag dito peaceful ka, may clarity ka, meron ka aligned, sabi mo nga lagi mo sinasabi ko, ang aligned ka sa scripture, alam mo kahit medyo nagiging mess up ka from time to time, alam mo na anytime babalik ka sa scripture. Magpo-produce ka ba ng something na hateful or product of anger o kung ano man, malungkot, pangit? Hindi. Lagi ang lalabas sa'yo is understanding. Diba? Mahaba pasensya mo. Lagi ang lalabas sa'yo is
out of true love talaga. Yung love na merong, 'di ba, may sacrifice, may compromise, at merong Diba? may humility, kahit 'di ba, gaano may humble. Kahit gaano ka subukin ni God sa mga ganung sistema. Sobrang clean na nung puso mo para ilabas pa yung mga ganung masakit na Papabayaan na salita. lang parang, Diba? tama na yan. In God's ano na lang, di ba? Iintindi mo na lang. Yun nga, humility, di ba? Meron kang open yung heart palagi to understand. Pero, kung kabaliktaran, kung puno ka ng pasakit, most probably sa past mo, sa mga nangyari sa'yo. Yun yung gusto ko. Diba? Trauma. Trauma. Traumatizing experience. Kung ano man yon, abuse nung bata, or wala kang magulang, kulang ka ng isang magulang, inabuso ka ng magulang, regardless kung ano man. Feeling mo, Lalabas at lalabas yun, magre-reflect yun. Ang masakit nun is unconsciously na ipapasa mo ipapasa mo sa sa ibang tao nang Totoo. ang akala mo righteous ka. Pero hindi mo alam, dahil hurt ka, panay pain lang yung naibibigay mo, na ipapasa mo. pero tol, yung papasok lang din natin sila sabing lagi ni Pastor Johnny na kill the root. Isa sa isang bagay niya lang or topic niya sinabi yung kill the root is about sa lust, kung paano mo ma-overcome yung lust, di ba? Parang feeling ko dito rin sa pain Parang kailangan mo alamin kung ano yung root talaga. Sa sarili mo pero di mo mapipilit sa tao yun Hanggang di siya open siya. Kasi sinabi niya, sa lahat ng fleshly shit yun ma-apply mo yun I mean, sa pain, kailangan yung bago mo ma-overcome ang isang pain, kailangan alam mo talaga kung saan lang gagaling yung Ano pa nga yung tol root, no? Yung pag nagkakaroon ka ng pain na ganyan, naghahanap ka pa ng lust tol Oo. Diba? To fill your void, di ba? Diba? Oo. Parang feeling mo kasi companion yun, di ba? Companionship. Oo. Diba? Parang malungkot ka, halimbawa, di ba? Yung comfort na hinahanap mo, mali. So akala mo, ito yung solusyon Di ba? Skin to skin. Pero kailan daw ba nagiging tama ang lust? Normal naman ang sex, di ba? Open naman lahat tayo. Pero kailan siya nagiging mali ang lust, tol? Hirap tol. Hindi, sabi daw naman ni Mali yung Pastor lust, Johnny, kapag pinut mo yun, above your heart, mind, and above God daw. Oo, tama. Di ba? Tapos, ang sabi pa daw doon, kapag nagiging mali lang ang lust or nagiging sin siya, if may void kang finifeel sa sarili mo. Totoo. Di ba? Sabi mo kapon, kapag, kunyari, malungkot ako, gusto ko ng sex. Yun nga tol. Di ba? Naghahanap Parang ng ganun. comfort sa ibang way. Di ba? Pag ginawa mo comforting siya. Pero, pag ginawa mo daw, out of intimacy, ayun, parang feeling ko doon, medyo align yun, no? Katulad nga din ng mga simpleng bagay lang, tol, pwede maging sin Patulad ng mga desires natin, di ba? Pera, Yan. di ba? Mga koleksyon, Oo. na mga, kung ano man mga bagay na gusto nyo kinokolekta na nagpapasaya sa inyo. Yung simpleng ganun, pwede siya maging kasalanan di ba? Yun lang magmamatter yun, kung paano mo siya, kung asan siya sa list of your priorities. Diba? Kumbaga, sabi naman ni God, di masama ang pera, tool lang yan tool yan Hindi masama na maghangad ka na i-upgrade mo yung buhay mo, mag-level up ka, improve ka. True. Sa finances mo. Kasi kailangan mo yun Diba? Kapag yung nga sinasabi nila, pag nag-build ka ng church, kailangan mo ng pera. Diba, tol? So, hindi niya sinasabing masama. Magiging masama lang ang pera kapag minahal mo yung pera or yung nagpa-control ka sa pera, nilagay mo siya above Jesus Christ. So parang idolatry din yun. Parang in-idolize mo ang pera, tangina. Same rin yun sa mga collection natin. Mga halimbawa, kung ano man yan, laruan, pabango, sasakyan, kung naman ka talaga, o sugal, yung mga ganyang bagay. So ginagawa mo siya just for the sake of having fun kasi nag-e-enjoy ka, na-appreciate mo siya. Problema doon, di ba? Tingin ko tol, isa yun sa pinakamalaking percentage na nangyayari sa hindi lang sa Pilipinas tol. Oo naman. In the- Kasi sa lahat, ang sa point mundo doon, kapag tol. halimbawa, yung binili mo, sabihin natin bag, may collection kang bag, sobrang dami mo ng bag, and ngayon medyo depressed ka, medyo down ka. Doon mo ibinaling. Oo, kailangan ko ng bagong gamit ngayon. Kasi I need something to fill my emptiness, my sadness. Wala namang iba makapag-fill nung kundi si Christ lang. So, doon na nangyayari na nilalagay mo yung material shit o yung worldly desires mo above
the word. So, doon siya nagiging kasalanan, di ba? Pagbili ba ng deodorant, worldly desires din niya. Kunyari, meron ka na isa. Tapos exo, ay, may mabango pa, mas mabango pa. Tingin ko, sasabihin ni Jesus Christ, bumili kang madami niyan. Hindi mo pwedeng tawas na lang sa'yo. Ay, bra, may puto ka na, bra! Bumili kang madami niyan. Hindi ka, kahit yan yung pang film mo ng Void, gawin mo, putya. No, may exemption ka dyan. Exemption ka dyan. Shit. Bumili kang madami. Nakakaperwi, polusyon ka eh. Tapos kinokonsult mo pa kay God, God, bili ba ako deodorant? Tangin na naman, bra! Hindi naman, ano naman siguro si God doon talaga, tol. Exception ba ilong mo? So, Okay na ang paggagawa ko sa'yo. hygiene mo yun, tol eh. Pag naamoy ka ba ng gusto mong isama sa movement, ano, tol, okay lang sa'yo na maamoy ka niya mabaho. Okay lang pag ikaw. Ayoko kita kasama. Sabi niya, takin ng movement yan, ang baho ang puta. Tangin na naman. Laging ano, amoy sweat. Ganun mo yung gusto mo. May sweat. Gusto ko ito, may lalaki ka. Parang may narinig akong gano'n kanina. Gusto ko tama yung lalaki ka eh. Compliment ba yun? O ano? Ewan ko. Gusto kita eh. So, ibig sabihin, ay may sinabi bang gusto kita? Hindi. Kasi may nakita ako sa TikTok din na parang ang scripture na sinabi ng babae is about kay Moses daw na yung nagtagal siya sa bundok. Tapos yung parang ako naging enlightened ano siya nung 'di ba nag-pray siya ng matagal doon, nag-stay siya. Kasi pagbaba daw niya, iba na yung fragrance niya na nabibigay. So parang ang idea daw doon is the more ka na nag-stay sa isang lugar, isang environment, ayun din yung fragrance na mabibigay mo pag lumabas ka dun sa isang environment na yun. So, Galing, kunyari, pag sad, in a different way. Oo, yung ano mo, Nasa, ibibigay mo, no? nasa kuweba ba naman siya matagal? Ibang Uy, panigi na yun, tol. fragrance talaga yun, tol. tawas ka naman, Moses! Amoy kabag Sabi ka ng na. asawa niya, ano ba yan? Bumaba pa kasi. Yan o, mag-alasing na. Sorry, Gago, Moises. Moses lalasing, tapos nakahubad ang puta. Diba? Sobrang Ay, si tanda. Abraham pala yun, sorry. Di ba pagbaba niya, sobrang tandaan niya na. Yun yun eh. Galing siya sa ano eh. Tangin itong fragrance ito. Galing ata siya sa Mount Batulaw nun. Matalaw lang ang puta. Walang kuweba doon, tol. Maaraw naman doon. Mag-amoy araw ang puta. Pero hindi, yun ang point, kumbaga, sa lahat ng bagay na worldly, alam mo yun, na material, yung, alam mo yun, yung hindi permanente, nagpe-perish. Mas pag mas pinrioritize natin siya, mas binigyan natin ng importansya. Above God, dun siya nagiging, mali. Siya nagiging sin. So, ang question doon, tol, as a part na nangyayari sa inyo yun, paano nyo kinoconsult kay God yun? Something na ako, sasabihin ko sa inyo na, syempre, in a way na sabi ko, gagastos pa ba ako nito, God? Alam ko na may kailangan akong paggamitan nito. So, yun na yung pinaka-prayers ko. In a wisdom na, sige, God, ikaw nang bahala sa akin sa susunod. Ako nangyayari sa akin yan, men. Kasi pag bibili ako ng mga card, malaruan, and then, iisipin ko, hindi mo ako mapera eh. Kunahin itong mga gantong bagay. Oo, Diba? diba? Hindi mo, wala naman ako savings, wala akong mga ganyan-ganyan. Lord, okay lang ba to? Bumili ako ng ganito? Gagawin ganyan to. Parang paprocrastinate ko mga ilang araw. Ilang araw ko papalipasin. And pag nakikita ko pa rin siya, feeling ko wala. Kumbaga parang, kapag tingin ko, kumbaga babalik ako dun sa scripture na yun, yung message ng scripture na yun na, mas binibigyan ko ba importansya to? Or parang, bibiling ko ba to dahil meron akong feel na something? So, hindi ko siya bibili ng pilit. Hindi ko siya bibili ng pilit na parang, kailangan ko bilhin to, kailangan. Hindi. Kumbaga parang pag dumating yung pagkakataon na, Hindi your own desire. hindi. O parang, message ko na to, bilhin ko na. Hindi. Parang papalipasin ko. Pag lumalabas pa rin siya sa loob ng 1 linggo sa akin, message ko na yun. Sige na. Pinapakita mo yung pinapakita sa akin, bibiling ko na to. Parang ganon. Kumbaga, ang nangyari ng tol, gusto ni God. Kumbaga, okay na yan. Oh, di ba? Wala namang Kasi, ano bang, sinabi mo lang naman na kay God, kinonsult mo na. So, alam ka naman kay Satan, babagsak yung salita na yun, di ba? Na hiniling mo dun. Hindi, Tsaka gano'n na kumbaga yun. parang, yung ang pinaka-worry ko kasi dyan is yung first time mo siya makita. And gustong-gusto mo siya. Siyempre, impulsive ka niyan, tol eh. So parang, baka maunahan ako nung sayang yung price, baka tumaas na to next week, next month, ma-preserve ko yung mababa habang mababa pa siya, sa akin siya tataas. Tapos pagdating na gano'n na naiisip ko, magpo-post na ako.
Hindi ko napapansinin yun, tol. Ngayon, pag lumalabas pa siya ng lumalabas sa akin, tapos wala na akong desire, bibiling ko siya. Parang gano'n. I mean, hindi naman walang desire. May desire akong konti. Pero parang kung hindi man siya mabili, okay lang. Parang gano'n. Pag naramdaman ko na yon na mabili ko man siya o hindi, walang problema, walang mababago sa akin. Wala. Bibiling ko siya. Pagka-chance, parang gano'n. Gano'n ko siya tinitreat. Pero mahirap nga yung sinasabi mo. I think yung consultation man lang kay God, diba? Oo. Kumbaga, Mahirap kasi na ano eh. Ang lagi rin sinasabi ni Pastor Johnny dyan is, bumalik palagi sa scripture. Yun lagi eh. Anytime na feeling mo, yun nga, hindi ka aligned, lost ka, tingin mo di mo alam gagawin mo, worrisome, balik ka sa scripture. Ano ba sabi ni God? Ano ba sabi ni Jesus Christ tungkol dyan? Diba? Ano sabi ni God sa heart? May isa talaga na tumatak rin talaga sa akin. So, sorry, nakalimutan ko yung Bible verse na yun. Pero, yung bibigyan ka ni God ng isang room para makahinga ka. Ay, oo, maganda. Sobrang sarap nun. Tapos, dun mo ibuhos lahat. Feeling ko, Teka muna. Anong deeper mo doon? Or ano bang sabi doon? Anong paliwanag doon? Yun, tol. Sabi mo na, ako, at my lowest, tol, sasabihin ko na, di ba? Bibigyan ako ni God ng isang kwarto para makahinga ako. Doon sa kwarto na yun, doon ko ibubuhos lahat. Tapos si God na bahala sa akin. Yun yung pinaka, hindi ko interpretation, tol. Pero yun yung nararamdaman ko. Di ba? Na i-share sa akin ni God doon sa scripture na yun. Kaya para sa akin talagang sabi ko nga nakakamulat ng na totoo naman yun na ba't nga in my lowest bakit ko papabayaan na. Pero isa verse na yun, nakakita ka na ng someone or pastor na nag-exegete nung yung ibig sabihin inimay niya talaga. Yun yung tol, yun yung parang i-search mo, tol, or yun yung parang i-seek mo. Kasi kumbaga kung nag-resonate sa'yo yung verse na yun, i-seek mo siya na pinapaliwanag ng isang magaling na pastor or magaling na minister. Pero, hindi naman sa inaano ko, invalidate ko yung naramdaman mo. Ang sa akin lang kasi, baka mamaya, kasi kung ako tatanungin mo, kung yun ang na-feel mo, walang problema doon, Gi, kasi hindi naman naging selfish yung na-feel niya eh. Kumbaga surrender ang dating di ba? Ang sa akin lang, ang baka kada magbabasa ka ng scripture, lagi mo ibabase sa feelings kung ano yung naramdaman mo. Ay, hindi. Doon, magkakamali tayo doon. Kasi nga, pwede tayong i-deceive ng puso. Sa umpisa pa lang, tol, hindi ko inaasahan yun. Di ba? At the same time, parang pagbuklat ko lang, pagbasa ko lang, di ba? Yun agad yung bumungad sa akin. Ibig sabihin, binigay sa akin ni God yun. Holy Spirit. Diba? Kumbaga, ang point ko lang is parang, kung tumatak siya sa'yo, tol, bigyan mo ng effort. Para mas makuha mo yung deeper meaning niya. Para mas... Na, at the same time, ganun yung ginagawa ni God, di ba, yung mga disciple niya. Para ma-accept mo siya ng buo. Totoo. Na talagang, yun yung meaning ng message ni Christ para sa'yo talaga. Diba? Yun lang. Kasi, karamihan din na nakikita namin. Kaya mapapansin mo minsan pag nakikita ka ng mga video sa sa Facebook, sa TikTok, Instagram, lahat about verses. Minsan iba-iba sila ng totoo naman. Iba-iba sila ng sinasabi, nila, diba? Iba yung translation nila, iba yung interpretation. Kasi yung iba, bumabase sila sa kung paano nila ano yung nararamdaman nila doon sa scripture. May context naman palagi yung scripture Diba? Yung naituro sa atin ni Pastor Johnny na kailangan mo siyang basahin by context, hindi by how you feel about it. Kasi minsan, may kukunin yung mga ibang nag-i-influence sa online na isang line, isang verse. And then, ipapaliwanag na nila yun ng napakagandang pagpapaliwanag. And pag napanood mo siya, is calming talaga siya. Karang akala mo, tinutukan ka ng spotlight ni Holy Spirit Pero ang problema, pag binasa mo yung context niya, yung mga verses before and after, ang layo pala doon sa sinasabi. So, sobrang importante ng context. Ay, hindi naman tayo expert, pero ibig sabihin darating tayo doon. Darating naman tayo doon Pero, yun lang, kailangan natin maging keen. Diba? I mean, feeling ko sa lahat ng sinabi niyong dalawa, parang it all boils down sa discernment din talaga Kaya tayo nagpe-pray din Parang give me clarity, parang signs ganun. Ito ba talaga? Give me the discernment. Tsaka maganda dun sa akin, ang pagkakaintindi ko sa sinabi niya is yung binibigyan ka ng isang room para ilabas mo lahat.
And then, siya nang bahala sa'yo. So, surrender yun. Surrender. Complete surrender yun eh. Oo, surrender. Ine-empty mo na lahat. Lahat ng dating inaako mo Mhm. na baggage, lahat na nakapasan sa'yo, na nasa isip mo na pinaproblema mo, lahat. Nirelease mo na eh. Kumbaga, ganun. Parang di ko aakuin. Self-burden, tol, na. Di ko aakuin to lahat. Para lang paka-Judas nun eh. No? Ibigay ko sa'yo. Ako mamatay kay Christ. Ikaw na bahala, Lord. Kumbaga, not my will, but your will. Diba? Yes. Parang ganun. Amen doon, tol. Yun. Amen. Kailangan lang, Hanapin siyempre, ko, tol. Hanapin ko tayo, yung- tol, may darating ang punto na maraming makikinig sa atin and maraming maniniwala sa atin. So, pinakamagandang gawin natin yun para hindi nga, dahil napag-usapan nga namin ni Gian last time na para, kumbaga, madala natin sila at tayong lahat dun sa kaligtasan, sa eternal Totoo, tol. Rest. eternal life na hindi natin sila madala sa impyerno. Sama tayo sa impyerno. Gagi, no, saltabal tayo ng salita. No? Diba? Ito pala- Diba? Guys, sorry! Yun. So, doon papasok yung mga niluluto natin, di ba? Yung mga, kung sino yung mga personality na yan. Ano? Ah, siguro, minsan maguguluhan kayo. Ano ba talagang topic nitong mga, ano ba talagang point o ano bang kanilang niche kung tawagin, tol, parang gano'n. Ano ba yung pinaka-main ano nila? Feeling ko ano tayo eh, more on alignment din talaga eh. Na, kumbaga, so, lahat naman tayo nanood tayo ng mga like ko sinasabi, lahat tayo nanood ng self-empowerment. Pero, lahat naman yung galing sa scripture eh. Lahat talaga eh, no? Oo. Being ang tawag doon, nonchalant. Pero, iba yung kasi yung sa Bible eh, nonchalant in a ways na nabigay mo na kayo lahat, na-offload mo na yung baggage mo. Kaya nonchalant ka na sa, wala kang emotions talaga kasi rest ka na eh. Tsaka yung nakasulat sa scripture, tol, pasok kayo sa sinasabi mo yung parang slow to speak. Oo, di ba? Pero parang yung, kumbaga, magaling kang makinig pero slow to speak, hindi ka agad yung re-react. Oo. Kasi, Base sa emotion mo, pag may sinabi na, hindi, ganun ka agad, di ba? Kumbaga ikaw, sige, tapusin mo na sabihin mo, and then, pagkatapos mo, kung gusto mo magsalita, sasabihin ko yung akin, parang ganun. offload na kasi yung baggage eh. Yun na nga eh, wala ka nang dinidibdib. Communicated mo na lahat, di ba? Ganyan nga, parang pinapasan mo na lahat eh. Ikaw bahala. Hindi ko naman kayang gawin to. Hindi ko naman kaya ito mag-isa eh. So, Totoo. it's up to you. It's all up to you. Parang. Para sa asawa mo, no, pag sinabi mo na, lalabas mo na ako, ay, ba't ka lalabas na naman? Dami mong baggage, girl! Ganun ka lang oh. God damn. God! Nakatingin din sa'yo si God, di ba? Girl, Ang dahil malapit na baggage. binong nga kang ganun. Nonchalant ka lang. Gumanong ka lang oh. Bad trip yun tol. Yes. Okay. Pero yun, yung kami, hindi kasi magpo-focus sa sa specific na isang niche o isang category eh, kung iisipin lang mabuti. Basta ang center is si Jesus Christ. Yun ang gusto namin linawin. Na hindi kami magiging religious na para awayan yung ibang mga relihiyon na mali! Mali yan! No, hindi ganun. Oo. Gusto lang namin silang i-damage in a way na Kailan pa? Fruitful? Nart, kailan pa? Kailan That's question mark. Hindi rin naman kami nasasabihin na parang sorry di ba? Sorry, kailan pa? yung kanta sa Jehovah na kailan pa. Sorry, di ba? I mean, ayoko maging judge para doon. I mean, the judgment is mali na agad doon. Kasi sa akin ang galing eh. Hindi naman kay God nang galing yun eh. Pero in the way na questionin mo agad, tas kinanta mo pa. pero pinakinggan mo ba yung buong lyrics? Baka Oo, naman, tol. Yung pinakalas na outro mo kailan pa. talagang parang reklamo yung dating niya. Parang parang complaint. Di ba? Lord, kailan pa? Kailan pa? Ang tagal. Title mo pa lang, tol. Kay Tangina, Kailan pa? Si Hala yun yun. gago yun. Eto na, ibigay ko na yung 16 virgins mo. Kailan pa? Pero pag may kumatok ulit Jehovah dito, ay sabihin ko yun. Kumakatok ba sila? Oo, gago. Umaga pa lang, naka-boxer pa nga lang ako lalabas eh. Kala ko Lazada lang eh. I mean,
sabi ko nga tol, di ba, no judgment sa kanila. Pero yung community nila, sobrang lawak din. Alam ko naman, may mga teaching sila na binibigay na iba. I mean, in a good way, in scripture pa rin. Pero syempre, hindi natin may iwasan yung mga ibang pastor na kung ano yung babanggitin nila. Sobrang, malayo. Tol, ito ang assignment mo para tuluyan ka ng di mag-i-initiate, tol. Ano daw? Alamin mo kung sino sumulat ng kailan pa, tol. Bugbugin natin sa labas. natin, tol. Nainip ka ba? Ito na kami, oh. So para sa mga Jehovah's Witness, Oy. Leonard pangalan niya. Labas kami dyan. Labas kami dyan, ha? Baka mamaya kumatok kayo dito kay Lagiyan, gulpin nyo. Hindi kami. Hindi ako nagsabi nun. Siya po yung nang-diss nung kanta nung kailan pa. At kahit pa... Tatanggap ako ng correction sa ganyan, Baka mamaya. Oo naman. Or critics kung nasabi ko man yun, kung Jehovah ka man, di ba? Hindi, tsaka lagi din namin sinasabi yun, tol. Gusto rin namin na, ano yun sa'yo, na lagi din namin sinasabi ni Gian na, open tayo sa lahat ng klase ng feedback. Kasi nga, itong movement na to, all about learning din Para sa part namin So parang we're trying to seek talaga. Bukod sa siyempre ang top priority, seek God and then seek the truth. Pero siyempre, importante sa amin yung experience nyo. Hindi naman pwedeng bumasi kami sa kung ano lang naranasan namin talo na ito yan Kaya nga, doon kami magiging self-righteous pagdating sa ganun Hindi yun yung gusto naming iparamdam or ipasang vibe or energy, no? Ang gusto namin siguro, yun nga. So, Christ and yung men natin is maging talagang aware sa katotohanan at paano sila maging tunay na lalaki. Damay na rin yung mga babae doon para maprotektahan yung mga kababaihan natin. So siguro pag nakita ng mga kababaihan natin na maayos yung mga lalaki natin, tol, siyempre, magkakaroon din ng awareness yan na para kailangan ko rin maging maayos na babae para kita mo to, di ba? Galing ng mga lalaki natin. And most importantly, siyempre, yung mga bata natin na sila ang literal talaga magiging future. Sila ang hahawak nito. Sila yung pag-iiwanan natin itong lahat nito. Lahat na nandito ngayon. So, tingin ko yun. Lahat. Kumbaga, malawak ang scope Hindi ako pwede magbigay ng isang title o isang category. So, kaya, yun. Lagi namin sinasabi. Lagi yung kayong mailang, kung may magalit. Diba? Meron kaming, bukod sa YouTube, meron kaming Facebook and TikTok. Magalit kayo sa amin. Kung tingin nyo mali kami, sabihin nyo yung mali namin, papakinggan namin. Pero kung tama kami, King yung Nay, sorry! Joke lang, Nay. Pero kung tama kami, edi, meron kayong pwedeng, di ba? Something na pwedeng pag-isipan. Tsaka mali mo, di ba, tol, kung sila pa yung mag-guide sa atin. So, yun na nga ang sarap sa nun. Oo, diba? yun nga yung sinasabi namin nung last time na gahanap kami ng mentor. Tol, mentor about scripture talaga. Yung talagang magaling exegete ng Pero scripture. Para sa mga kabataan, ang message ko lang, kailan pa? Kailan pa? Reklamo pa. Oy, baka magalit kayo sa akin Magalit talaga sila. Magalit talaga sila sa'yo. Umutin kayo sa church niya. Unang episode mo pa lang, na-bad trip na agad. May pang-bad trip ka na agad sa kanila, tol. Tapos specific Pero hindi ka mo talaga yung Yung mga Jehovah's Witness na to Hindi, so very welcoming ang Jehovah tala. At pero mareklamo lang, mainipin lang. Hindi tol. Tol. I mean, nandun pa rin yung praise nila. Scripture, yung sermon, yung... Siguro mas maganda yan, tanongin mo sila, bakit kailan pa? Oo nga. Bakit yun yung kanta? Anong ibig sabihin nun? Di ba, binigyan mo nga ako ng assignment? Search mo muna. Hindi, tatanungin na natin sila. Tatanungin din natin sila na... Bakit kailan? Bakit ganun yung title? Kailan pa? Tirahin kaya biyang pala, yun yung isang tanong namin. Bukod sa assignment niya, comment nyo din, baka may Jehovah's dyan. Kailan pa? Ba't gano'n yung With title? all due respect, bakit kaya kailan pa yung title? Or ano bang meaning, deeper meaning nun? Anong context? Nainip yarn? Dahil lang, comment nyo. Pero nga, isang mga message sa atin sa kabataan na nanonood ng mga self-improvement. Minsan, tanongin nyo rin kung tama yung mga yun. Kasi ang daming shit sa internet ngayon, no? Yung katulad ng playing games nga sa last episode natin na dating and shit.
parang play games, ganito-ganito, makukuha mo to. Parang manipulation yun. Parang ganun. Pero sa scripture kasi parang ano yun eh. Discernment eh. Kailangan, diba? Parang discern mo lang yung girl. Kung ano talaga, yun ba talaga sign, As long as, clarity. yung heart posture mo naman is with God, with Christ. Wala kang ill intention, Oo. pa. Yun naman na nagmamatter dun eh. Kaya nga. And nga pala, nagpapasalamat kami dun sa mga nanood at nag-comments dun sa sa last episode. Marami kami natanggap na Feedback and oo. shit. mukhang nagustuhan niyo yung ganun. Gusto niyo ba yun? Mga dating? Feeling ko sa mga bata. Siguro, no? Oo, yun. Kasi alam mo, totoo lang, tol, marami kasi mga kabataan na naghahanap ng comfort. Tama. Pagmamahal ng magulang nila. Guidance, no? Guidance, di ba? Marami yan, tol. Totoo, Tsaka totoo. sobrang busy kasi ng mga magulang ngayon eh. Sobrang hectic na. Basta pag nanganak lang ako, alam ko na yung Kuha katulong. Ganun. kuha katulong. Maganda ka mga niya kasi ako. Kung gusto niyo yun, sabihin niyo lang. Kasi yung last na episode na yun, umikot lang yun dun sa isang comment lang din eh, or question lang rin ng isang viewer eh. So, kung may additional kayo na, yun specific about dating, hindi naman bilang dating experts kami, pero yun ding 2 cents lang namin tungkol doon. Pero syempre, may basis naman ng truth, may basis sa base sa experience namin, syempre higit sa lahat sa scripture. Yan. So, Tsaka syempre, tol, yun. hindi namin i-allow yung teens below. Syempre, yung mga teens and above, and syempre, yung teens na may guidance lalo ng parents as much as possible, syempre, gusto ko nga sana, ang nga natin doon, Gi, parang mga adult na yung mga, mas maganda, tol. Kasi parang siguro, dapat ang mga 18, kahit nga parang mga 18 to 20s, parang, siguro okay lang mag-explore, pero kung kayang wag eh, no? Ako, Hindi, okay lang. Pag-explore sila. Kasi experience din naman nila yun. para sa kanya, tol, sasabi ko lagi, pag kaya mo na mag-earn ng pera mo, siguro. Di ba? At the same time, Or kung kaya mo nang maganda. buhayin sarili mo, yun ang point. Oo, di ba? Tama. Explore hanggang ma-fucked up ka. Tang inang Hirap nun eh, di ba? Hanggang shit. Sabi mo nga nung last time, di ba, parang, so paano yung mga lalaki na yun na parang walang nag-guide sa kanila or wala silang nakitang or nahanap na masculine Figure. energy, o figure, that airpot figure na ilulok nila. So parang, baba sila gagawin, kumbaga, hanggang ma-fuck up sila na sobra-sobra, doon pa lang sila matututo. Ano ba, umabot ka na ng 40 mo, doon ka parang messed up, hindi mo nahanap si Christ sa pagiging lalaki. Feeling ko cycle lang talaga yun. Doon ka pala magiging magaling na lalaki. Paano kung hindi pa rin? Oo, Mamatay ka na ng gano'n, parang cycle lang siya na fucked up mo yung sarili mo, tapos fucked up mo ibang tao. Parang papasok mo yung ganong energy. Hanggang wala lang katapusan yung pag-fucked up natin sa isa't isa. Pero may si Pastor Johnny dyan, tol. Kasi may bata sa kanya nagtanong niya. As in, bata pa talaga. Tapos ang concern niya is dating. Sabi niya. Sabi lang niya, tingin ko dapat hindi yun ang tanong mo. Huwag ka mag-focus sa babae. Ano ko rin yan. Napanood ko rin Talaga? yan. Huwag ka mag-focus sa babae, sabi niya. Mag-focus ka kay Christ. Yes. Oo. Kung nasa church ka naman, di ba? And nakafocus ka sa scripture, i-guide ka niyan towards dun sa tamang babae na para sa'yo. At the same time, Huwag mo hanapin, ibibigay lalapit sa'yo sa'yo yun eh. Oo. Diba? Hindi mo kailangan hanapin niya. Kumbaga, si Christ ang hanapin mo and then eventually, lahat yung urge or yung emptiness na nararamdaman mo, mafulfill lahat. Yun sabi niya. Bata yun, tol, di ba? Bata, tol. Galing lang. Kumbaga, Pero nakakatakot nun, tol. No? Yun agad yung sick niya instead na sigad muna, di ba? hindi, tsaka, Pero Medyo, yun nga. yung curiosity ng bata, at least. pero diba? tol, tama ka, Ina-align. nakakatakot kasi, babae yung hinahanap niya sa ganong edad. Oo. Hindi laruan o... Hindi, tol. Oo. Yung ganong edad ka, Tingin ko baka mga nasa 13, 12 lang ata yung bata. Baka na yun. wala pa yun eh. Di ba? Parang, ang tag dito, pag ganong edad, or edad natin na nun, parang, mga laruan siguro, laro, di ba? Mga ganon natin eh. So, doon nga papasok yung sabi nga tol na yung guidance ng parents. Pero yung mga ganong klase, no? Kung iisipin mo ng malalim, kung siguro ganon ang edad mo, tapos babae ang hinahanap mo, may trauma sa mother figure o Totoo, father tol. figure, no? Maaari.
Kaya ang ganda nung sagot ni Pastor. Oo. Huwag mo hanapin yun, di ba? Oo. Di ba? Kasi Ba't ka darating magpo-focus doon? Oo, hindi yun. Sabi niya, mali yung hinahanap mo. Huwag yung babae hanapin mo kasi bibigay. Kumbaga, mag-focus ka sa scripture, focus ka kay Jesus Christ. Tama. Lahat ng kailangan mo, bibigay niya sa'yo. Yun lang sinabi niya. Hindi nga siya nag-focus sa babae. Wala siyang bilang Wala. sa babae, no? Oo. Tol, pwede lang mag-share. Go. Ako, yung pag-uwi ko kahapon natin after Bible study natin, may nahanap lang ako, tapos nag-stuck lang siya sa akin. Pero syempre, hindi ko alam yung buong verse pa. Pero gusto ko lang yung line na to. Sa Book of Amos, chapter 3, verse 3. Sabi, can two walk together except they be agreed? So, ang ibig sabihin nun, if yung dalawang tao ba can walk together in the same direction. Di ba? Na-agreed sila sa isa't isa. So, parang, doon pa rin mapasok yung alignment eh. Parang ang ganda nun para sa akin. So, sa mga nag-date na yun, parang Anong ikip nyo. context niyan, Tol? Yung parang sa Jerusalem yun, na yung, ano nga ba yun? Yung dalawang country na sinasabi nila na nag-follow sila kay Christ, ganun. Sabi ni Christ doon, na pina-follow nyo ako pero hindi kayo sumusunod sa scriptures. I mean, nag-follow ko kay God pero di kayo naniniwala sa akin pala. Kasi di ba parang old law sila. Oo. Gets. So, parang connected lang din yun sa atin, sa topic natin ngayon na alignment din kanina. Na parang, can two people walk together ba talaga pero hindi kayo align? Di ba parang, ayun yung sa dating din. Di ba parang yun yung pinaka-discernment din natin na mag-check ka tapos mag-eeya ka pero hindi naman kayo align sa isang goal nyo. Or ikaw wala kang goal. Di ba? Agree. Di ba? Para si mga bata ngayon Walang mabusok eh. long-term goal as in para to Busog, marry. tol. Oo. Diba? To marry talaga. Di ba? Alam mo, nakakaingit yon ako personally, yung mga ganon. Yung mga may ganong experience na hanap nila yung as in yun lang yung babae, lang din yung lalaki niya. Isa't isa. And then sila na. Tapos mag-aayos sila. Parang, Click na agad, no? siguro ano, pag imagine mo. No? sasabihin na ibang lalaki, corny, pero deep inside yan. Gusto nila Sa pangarap nyo rin yan eh. Oo, Diba? parang nyo rin yan. Piling ko parang bawat lalaki yan, simula bata tayo. Di ba, corny naman talaga tayo eh. Mga romantic na mga gestures, di ba? Tol. Lalo sa generation natin, tol. Oo. Diba? Kaso nga lang yung wala lang gumagawa kasi pag ginawa mo na... Baduy, di ba? Dapat ngayon, kailangan cool ka pag marami kang chicks, marami kang mga ganun ba? Naalala ko nga, tol, high school ako eh. Para makilala ko lang yung babae, tol, kailangan mo papadaanin sa drawing, di ba? Susulatan mo pa mga... Gago mga ganito drawing mo. Yeah, angas Ganito drawing mo. Talaga ba? Pinadaan mo Bas mo, Dol, bagsak ka na sa initiation, makakalabas ka na. Out! Ang basos ng drawing mo ito, binibigay mo sa crush mo, tol. Hindi, I mean, di ba, tol? Yung effort mo nun, Oo. I think Gets sobrang ko laki yun. nun. Big Pero ngayon, gestures. ang nangyayari kasi ngayon eh, parang mukhang mapapera yung mga kabataan na yun eh. Oo. Daling kita, coffee shop tayo. Diba, yung mga ganun style nila. Hindi na nga umaabot sa ganun. Chat na lang. Oo, chat na lang, di ba? Swipe left, swipe right na lang eh. Swipe up. Bigyan mo kay Lord. Swipe down. Para kay Lord. Swipe down. Kasi Gagawa ba tayong dating app na gano'n, tol? Oo, tol. Pwede yun. Okay yun. pero dahil may agreement din ba tayo kay Satan? Oo. Sa'yo ito lahat ha. Lahat ng mga punta rito. Tapos bigyan mo ng stats yung individual Tapos na yun, lahat ng binabama mo tatabaw. Peace, y'all. Stephanie, maraming nagbigay sa'yo kasi. May voting. Sasabihin ba Kawawa. nila na nagbabody shame ako kung sasabihin ko na ang nakikita ko kapag may nakikita ako ng mga Christians and sobrang Taba? hindi, sobrang ano sila, sobrang dedicated, Oo. pero sobrang taba pa nila. Gagi. Tingin mo ba may kinalaman yun? Oo, parang di ma-align. Oh, baka wala siyang fear kaya kain ng kain. Kaso gluten eh. Sinurrender na rin ba niya ako? Ikaw na bahala, Lord. Sorry hindi ako nagbabody Lord, shame. ikaw na bahala sa Walang body calories shaming. ko for Walang body today. shaming. Kumbaga, pero feeling ko may point kasi yung body shaming eh. Parang Oo. kung halimbawa tong mga kaibigan ko, kung di ko sila sasabihan ng straightforward na, tol, ayusin mo na. Ang taba mo na, itsura mo, di ba?
hindi sila Bakit turo kikilos. ka ng turo? Ba't ako lang? Dalawa kami nandito Bitch! Meron kasing babe yung kanang kamay ko, men. Ay, sorry. Okay. Kahit sa Hindi totoo sila lang to. kikilos, tol. Ewan na, patawas mo Sige, ako, tol. Hindi sila kikilos, tol. Kasi, sa sobrang close namin, kapag sinabi ko sa kanila yung mga healthy, workout, na ganito gawin natin, ang feeling niya, nayayabangan sila sa akin. Feeling niya, nagyayabang lang ako na, gago, bala ka dyan. Kakain kami. Pero pag ginago mo na sila, binady-shame mo na sila na, tangina, taba nito. O, edi, ina mo, push-up na yan, di ba? So, Hindi ko rin kasi maintindihan bakit kasi naging sensitive yung body shaming, tol. I mean, sa makabago na yan eh. no, 'di ba? Kasi noon yung mga magulang natin, yung mga lola, tita, ganyan. Oh, ang taba mo na. Wala lang. 'di ba? Totoo yan. Sasabihin mo pa nga, ang sarap po kasi kumain 'di ba? Bibiruin ka Saka pa. dati parang ang meaning pa nila, ang Healthy taba ka. mo ngayon ibig sabihin dahil mong pagkain. Oo, 'di ba? Medyo ano ka, ano ka, yung ano ba yun? Malubag ang buhay nyo ngayon. diba? Taba mo ngayon Yung mga tita na ayaw makasakit, sinasabi, nagkakalamang ka na. paano tol? Pag, Ibang Ganun ko term. pa, oy. Ibang term. paano pag ang sinabi, ang itim mo King ina mo, tita. King ina mo, tita. Oh, Summer, dumaan yung Itim mo summer, na. tite. King ina mo, tita. Nay. Ay, sorry. Bibilang nanay yan, tol. Oo, tol. Tinatantusan niya yan. Nakakailang mura na si Kian. Doon ka lang Yari ka. sa bingo ka lang, tol. Yun yung tol. tantos Blackout. doon. Pag nag-blackout ka, Out na. Pero yun, di ba? Kumbaga, mabalik tayo doon. Para sa akin, hindi sila aligned, tol. Kasi hindi naman sa dahil... Pero yun talaga yung dahilan kasi mataba sila eh. Kasi isipin mo, kung align ka sa scripture, tol, kakain ka, wag kang magkakain ka ba ng recklessly? Depende, alisin natin yung may mga condition. Tol. Tama ba? Meron may mga condition lalo mga babae. Isa sa Hormonal, tanong, sige tol, isa hormonal. sa tanong ko doon, yung alignment ba nila? Ano yung purpose nila? Kasi kung sasabihin mo ako, sinabihan mo ako ng ganyan, tapos yung alignment ko naman kasi is, ang gusto kong mangyari is to share, di ba? Kung ano yung na-experience ko. At the same time, sinabi mo ang taba mo na. So, nung sinabi mo sa akin yun, ang feeling ko, gusto kong baguhin yung habit ko. Oo. Gusto kong maging healthy para at the same time gandang na, alignment. nagiging align ako kay God, at the same time, meron pa akong itatagal sa mundo na Totoo, mai-share longevity, ko. di ba? Diba? Tsaka walang maniniwala Tayo sa'yo eh. kung mataba ka, tangina mo. Di ba? Maliban doon kumbaga exempted yung mga may mga hormonal na Siguro? problem. Pero tol, isipin mo, kahit sabihin mo may hormonal, may mga kakilala tayong ganyan. Ako marami, sa pamilya ko lang. Marami pa rin sa kanila hindi disiplinado kumain kaya yung hormonal shit na yun hindi nag-work eh. So, Okay. check up, gamot. Check up, gamot. Control ng konti sa pagkain. Medyo nabawasan, balik Oo, ulit doon. tol. Feeling So, ko wala parang- kang discipline talaga no? Kaya na ako nakapagsalita ng gano'n kasi mayroon sa amin, sa pamilya ko, na pinakadikit sa akin. Hindi ko to sinasabi out of parang to belittle. Si Nero ba to? Nero, si Putin. Ayan, yung tangina yung mga... Ang lalakas kumain. Ayun, may kidney problem. Kaya umiiyak. Oo, kuwawa. Pero yun Kanina, lang, tol, kumbaga, kuwawa siya naisip kanina. lang siya na hindi ba align yung mga ganong tao? Kasi parang, yung flesh mo is nangingibabaw pa rin eh. Kaso, ano yun no? Kakaiba yun Yung parang wala kang fear na kumain at mamatay. Yun na nga eh, di ba? Yun, na nga eh. hindi ka align doon, tol. Hindi ka align dun. Yun Iba na yung nga mga eh. warriors dati. Hanggang mamatay sa laban. Ikaw hanggang ka mamatay sa pagkain. Healthy sila, Yun tol. yung point ko, tol eh. Parang, Healthy sila nun, Oo, di ba? oo. sige, yung point ko, tol eh. Parang, ang pakiramdam ba nila is dahil dun sa works, Bagay. save na ako. Regardless kung anong... Oo. Ibig sabihin, nagugutom ako eh. ibig sabihin yung food. Kinokontrol ako ng hormones ko eh. Tama ba yun, tol? Mas mataas yung... Diba? Parang- yung above ano ka tawag doon, tol. Mas priority. Nasa top priority, Hindi oh. temptation Yung instinct mo na to To eat. Oo. para mas mataas pa. Mm. Above all. Kay Christ, oo. How, di ba? Sorry, God, kakain muna ulit ako. Di ba? Kaya mo lang Kasi pa si tol, Canton. di ba? Tatlong Ang pinakamatinding pwede mong gawin
kung may kailangan ka kay God or if you want to build parang a true relationship or pag may kailangan ka gusto mong hilingin at kailangan mo siyang ba sakit, gusto mong pagalingin, di ba? Ano ang best way to be closer to God? Di ba? Fasting. Yes. Avoiding Totoo. any kind of fleshly desires. Hayaan natin mag-heal So, yung di mo katawan pwedeng natin. i-feed yung flesh mo. Most importantly, pagkain. At saka yung, syempre, lasmatic na yun. Pero yung pagkain kasi, ang sabi sa atin sa, ayan, ang life source eh. Number 1 life source eh. Kaya nga si Christ, ang gusto niya is mag-fast kapag wala na siya dito. Di ba yung sabi niya? Saka kayo mag-fast pag wala na ako sa mundong to. Bakit? Kasi, para maintindihan mo na ang life source, hindi sa pagkain, ako ang life source. So yun lang, parang medyo pag nag-iisip lang ako ng malalalim, parang nakikita ko sa mga music video ng mga gospel songs, as mga, as in, di na siya healthy na obvious na, parang, para sa akin, di siya aligned. Parang ganon. Tingin mo ba, si Kasakol, align yun? Lumalabas video nyo mga 2 a.m. Sa king ina mo, Kasakol. Kung lahat ng gumagawa ng ganong Mukbang. content, in a way, parang porn din yun eh. Ako, tol, porn. Ina-abuse mo yung pagkain, tol, di ba? Oo. Parang Yung sa porn, maingay. yung flesh, yung lust, ina-abuse yung katawan ng bawat isa, yung food, kaya food porn eh. May mga namatay na tol sa ganyan, di ba? Meron na ba? Well, food porn Dahil eh. dahil sa pera, no? Lahat ng mahilig sa Isa rin porn, yun, nakakamatay. Isa rin Yun yung top eh, tol eh. Kaya na ginawa, isipin mo, malakas ba talaga kumain to? Hindi naman eh. Kasi ito yung panghatak ng views ko, magkakapera ako Tama, dito. totoo. So, diba? Sobrang lalaking cash, lahat Si ka. Kasakol yan eh. Mga 20 balotas, 10 cobra. Tang ina mo, buhay ka pa. Samahan mo na ng isang kahang Marlboro Red. Alright. Nakita nyo naman, medyo random lang ang mga natin. Kasi gusto lang i-emphasize din na gusto nating i-welcome ang ating bagong kasama sa podcast, si Leonard. And at the same time, gusto rin nating i-reestablish or i-remind lang ang mga bagay-bagay na gusto naming i-push or pinupush namin dito sa movement na to na eventually na magiging community. Alam naman namin yun. Kumbaga, kaya-claim na namin yun at napagdasal na rin namin. So, sa ngayon, may habol pa ba kayo? Meron kayong gusto pang sabihin bago natin tapusin ang session na to? Sa akin, ano lang. Find peace every day. Rest. Pray. Alam mo yun? Hindi ka malagay lagi nasa fight or flight mode ka. You're safe eh. You're already safe, pare. Claim mo yun, no? Claim mo na lang yun. I'm already safe. Kung mawala man yung mga bagay na hold on to things natin, baka hindi talaga para sa atin. Yes. Yun lang. Amen, amen. Ikaw na. Para sa akin naman, be mindful, be humble on every way na ginagawa mo everyday. So yung prayers na everyday na gumigising ka, isa na yun sa pinaka-the best na ipag-pray nyo kay God. No? At the same time, maraming salamat sa pag-welcome. Yes, sir. Welcome. Ay, di pa ako nag-agree ah. Sorry. Yan lang. More hate to comes. At saka sa mga kaibigan namin dyan, huwag kayo magtatampo sa amin, ha? Lahat kayo, parte at kasama ng movement na to. Kung gusto nyo, and ang pinaka goal naman is to be aligned with each other. Kumbaga, pinakauna naming talagang tinarget dito ni Gian is ibaba yung ego, yung pride, and be humble, yung humility. Humility. To accept na kung ano lang kami. Diba? Na hindi tayo pwede gagawa tayo ng ganitong klaseng movement. Hindi naman clout ang habol natin. Hindi naman likes. Ang habol natin is ears. Diba? Na makikinig at maaabot ng message. And along the way, maraming magiging challenges and tribulations. So, kaya ang number 1 na gusto naming i-acquire or i-improve is yung humility talaga. To accept na may sabihin man sa aming di maganda. Alam naman namin, ito lang kami, dirt lang kami. So, sabihin nyo kung anong gusto nyo sabihin. Alam naman namin na ito lang kami. Wala kaming pagmamalaki sa inyo. So, ang message na inaalong namin is all about
concern sa bawat isa. Yun lang. Love na true love na galing kay Jesus Christ. So, yun. Kahit yung account na gamitin mo is anonymous, yan. Oo naman. Okay lang yan. Wala. Yes. Kung napakasakit nung sasabihin mo, walang problema sa amin yan. Mas matututo pa kami. Yes, sir. Pagpipray ka namin. And lastly, Nart, anong nilook forward mo dito? Ano expect mo? Siyempre, more challenges. Nandiyan kami. Yari ka na. More topics na kaya namin ilabas. Yes. At syempre, hintayin nyo yung mga personality na gusto naming i-open dito sa podcast. Gusto naming, hindi namin para sirain, i-debunk yung mga taong yun. Pero gusto namin bigyan ng alignment kahit papaano. Or questionin din. Questionin. Kung totoo ba yung sinasabi nila, tama ba sila at mali kami or tama kami, mali sila. Tama. Hindi naman sa gusto namin kami maging tama pero yung tama ni Jesus Christ, yung tama na nakabase sa scripture. Tama. Yun lang naman. Medyo mahaba na. So, dito na namin tatapusin ang episode 13. 13. 13. Maraming salamat. Maraming salamat ulit sa umabot kayo dito. Alam nyo na, like, share, and syempre sa lahat subscribe. Alright, we will see you again on the next video. Leave the fucking kids alone. Leave the fucking kids alone! Yes, sir. Peace and love.